si VP Sara na samahan ng kanyang tauhan. Willing si VP Sara na kasama dun sa kulungan detention center sa may House of Representatives. Nananahimik po si VP Sara dun. Ano po ang ginawa nila? Gusto nilang ilipat sa koreksyonal. Alam niyo po ba kung sino ang mga nakakulong sinal? Mga kriminal na napatunayan, convicted. Ito po, walang kaso, wala pong sinampaman lang na kaso. Bakit po ikukulong? Ha? Ang isang abogado, alam niya ang batas. Ayaw niyang magpakulong. Umiiyak siya dahil nananawagan si Atty. Lopez, ano na nangyayari sa bayan natin? Bakit wala nang ginagalang na batas? Hindi na kumikilala ng batas ang mga congressman. Ililipat siya, kaya po bumigay si Atty. Lopez. Ngayon po, sa pakikiramay ni VP Sara Duterte, sa galit nakita niya yung kanyang kaibigan, hindi na makontrol ang luha, hindi na kontrol ang pag-iyak, no? Napamura, minura ang presidente, minura si Lisa Marcos at minura si Martin Romualdez. Ngayon, Duterte! Okay, nung nagmura, dahil sa galit, napuno na po si VP Sara, nagmura na sa galit, siya na ngayon ang may kasalanan. Jis Escudero, ano ba ang katanggap-tanggap sa'yo? Katanggap-tanggap ba sa'yo, ikaw abogado ka? Katanggap-tanggap ba sa'yo na isang abogado ay ipapakulong sa koreksyonal na walang kasalanan? Ipapakulong sa koreksyonal kahit wala man lang na isang pangkaso? Yan po ang gusto ng Kongreso. Kaya po nagwala si VP Sara. Bakit? Hindi kinikilala ng mga taga-Kongreso, ng mga pulis, yung kanyang pagiging pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Vice President po siya ng Pilipinas. Hindi po siya vlogger. Hindi po siya pangkaraniwang tao lang. Igalang niyo naman ang pagiging Vice President niya. Tama! Di po ba? Tama! Ngayon, nung nagalit si VP Sara, siya na ngayon ang may kasalanan. Siya na ngayon ang inappropriate. Siya na ngayon ang hindi tama ang ginagawa. Tayo babayag! Huwag tayo babayag! Paano yung mga tao na dahilan kung bakit nagalit si VP Sara? Ang gusto mo ba? Ang kapwa mo abogado kahit walang kaso? Anong uri ka ng abogado? Naturingan kang Senate President. Kunin ko nga yung kilay model. Alam niyo kung bakit? Kasi sunod-sunuran ka sa mga mura ni VP Sara Duterte. Huwag ka mag-alala. Isasama ka na sa mumurahin sa susunod. Ayan po ang nagaganap sa atin. Imbis na yung ibang matataas na posisyon, imbis na ipagtanggol nila ang Vice President, si Vice President pa ang sinisisi. Wala po ba kayo nakita na mali sa ginagawa nila sa tauhan ni Vice President? Etong buong lahat ng ginagawa ninyo dito sa mga investigasyon, bakit mga Duterte lang ang iniimbestigahan? Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga flood control program na hindi natin nakita? Binabaha pa rin. Binabaha pa rin tayo kahit 1.4 billion a day ang budget. Wala po nakakakita niyan. Ayaw nyo tignan yung budget. Ayaw nyo silipin yung budget na 1.4 billion binabaha pa rin. Saan napunta ang 90 billion na nilipat sa PhilHealth? Bakit ayaw nyo imbestigahan? Bakit ayaw nyo imbestigahan si Martin? Dahil sa kanyang two large heavy luggage. Bakit ayaw nyo imbestigahan si Martin? Ayaw nyo imbestigahan si Marvil? Ay, wag si Marvil kasi may police
pa dyan? Wala pa rin. Hindi, pati tayo. Tagapagtanggol natin ng mga kapulisan. Maraming salamat. Iba. 25 tons na gold! Nasaan ang pinagbentahan ng ginto? Nasaan ang maharlika pants? Yes! Bakit? Wala naman kayo Mamaya, nakikita magandang talagang hapon. anomalya sa Office of the Vice President. Bakit pilit na pilit ang inyong pag-iimbestiga? Ito ay dahil gusto ninyong ma-extend yung kapangyarihan ng pamilyang ito. Pamilyang Marcos Romualdez. Pamilyang salot sa Pilipinas. Yan! Duterte! Ang tangkad mo kasi. Duterte! 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 Maraming salamat po sa inyo lahat. Badong Aratiles! Bakit palakpakan natin ang may pinakamagaling na political planner, Mr. Badong Aratiles. Dong, tanong ka ng tanong. Ayan po, kami po ay nandito sa Veterans Medical Center. Tama ba? Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City po, North Avenue sa Marcos na po pumunta. Magtao kayo nito. O ito, isa pang magsasalita, galing pa ito ng probinsya. Galit na galit sa mga lupang kiwi at mga magnanakaw sa ating bansa. Nako, galing pa po ito sa Waray, Upay. From Samar, Mr. Edgar. Magandang hapon po. Ako po ay isang pangkaraniwang mamayan lang. Pero nararamdaman ko po na hindi ko na po kaya talaga. Kaya kailangan pong lumabas na Wala na akong boses. para po tayo ay magkaisa at itama yung mga pagkakamali. Since nag-ugat po ito tungkol sa confidential fund, bakit po Mama Ami Cabrera, sinisingil magandang out hapon. ang confidential fund ng OBP? Ang dami pong ahensya ng gobyerno na may confidential fund, intelligence fund. Ayun, meron pa dun sa Kung dulo. totoong concern kayo sa pira ng bayan, bakit Miss hindi A. nyo rin po imbestigahan? Ano po ba ang dahilan? Bakit ganon? Sinisingkil out lang Correct. ang OBP? At bakit po nangyari kay Atty. Zuleika Lopez yan? Samantala ang sulat po niya ay humihiling lang po na wag muna maglabas ng dokumento dahil hindi pa naman po tapos ang investigasyon ng COA. Since ang COA ay independent body, Mga bakit taga-Davao, po ninyo spamming yan. pinapakilaman ang trabaho ng COA? Kaya tuloy na paghahalata kayo na hindi inevitable legislation po ang ginagawa niyo sa Kongreso, kundi talagang panggigipit ang ginagawa ninyo kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung hindi po tayo kikilo, Ma'am Ami, galing Sino tong po ang kikilo? Samar. Ayan, taga Samar. Marami na kasi mga dumating dito ngayon na umanda na sa Rebol. Si Tambaloslos, Duko, eh. Yung taga-lugar mo. yung taga-Liti. Yung taga-lugar mo. May nagawa ba yan sa Samar? Ano ba? Sabihin mo sir, yung Tambaloslos, animal, wala kang nagawa. ikaw Martin Romualdez, ano ba ang nagawa mo? Wala ko, walang. Siguro, yung negosyo mo, pagsira ng kalikasan, buisit ka, Oh, may minahan pala yan sir. panginahan ka. Yan ang nagawa mo sa Pilipinas. Sira ng kalikasan. Pagsira ng kalikasan. Sana pag bumaha, tangayin ka. Buisit ka. Okay, papangal po natin si Sir Edgar. Meron palang negosyo to si Tambaloslos. Pagsisira ng kalikasan.
Oh, ito, may humamon kay Sir Edgar. Sir Edgar from Samar. Ito, Ilongga Mamidya. Ang kwarta, ginapadla. Ang utang, ginapoldos. Mga Bisaya, Ilongga, Waray, nandito po ngayong araw. Sinahamon po namin ang mga taga-Bisaya sa Mindanao. Ito, ang kahamon kay Sir Edgar. From Bacolod, Ma'am Josephine. Ikaw na din. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Maraming salamat sa lahat ng nagla-like sa ating live. Manatan mo, te. Itaas mo ang bantila ng mga taga-Bacolod. Mga Bisaya, mga Ilongga, Ilonggo. Oh, dito. Yan. Oh, tira. Oh, ano? Kailan pa tayo kakilos? Mga kababayan! Gising na tayong lahat! Maawa na tayo sa ating bansa! Lugbok na tayo sa kahirapan! Grabe naman yun, bay. Tangina! Lumayas ka na, Marcos! Ina mo! Bay, kabay si Bay. Siman. Mga Marino. Tipid mo naman, Tip. Grabe si ate, mga tatlong salita lang, mura, nahayudan na. Bigyan ng tubig parang TV. Thank you, vloggers of Horror Ay, kayo sir, ito naman, my God. representative ng mga Marino. Yeah, straight defend for Constitution and content. Maraming salamat po. Sa harapan ng Veterans Memorial Center para ipagtanggol ang Pilipinas at sa pagsuporta sa mga Duterte at kay Vice President Inday Sara. Sir, ito po ating mensahe. Lalo na po taga Marino, sir, manawagan na rin tayo, sir. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na po kayo dahil hindi ako sanay sa mga ganito. Pero ngayon napipilitan akong tumayo dito para manawagan sa kapwa kong Marino. Kung nasaan man kayo, kung nasa iba yung dagat kayo ngayon, kahit pamilya nyo o mga kamag-anak na handang tumulong. Tulong tayo. Dahil nung pinatakbo natin si Tatay Digong, nalayo pa ang butasyon, nangangampanya na tayo. Papaupo lang natin si Tatay Digong. Ngayon, nandito na, ginigipit sila. Kita-kita naman natin ang ugali ni Tatay Digong noong nangako siya doon sa Davao na lilinisin niya pag siya ang nakaupo. Bawat uwi natin, nakikita natin ang malinis at mapayapang pamumuhay sa Davao. Ayun o. Ngayon, andito ako nananawagan sa inyo mga Marino, huwag kayong kampante na hihiga lang, uupo, magkape sa inyo. Kawawa nating mga anak at mga apo pag magpapatuloy pa ito. Kaya lumabas na kayo, taga Davao, dito sa Pilipinas. Lumabas na kayo, pagkaisahan na natin. At kayo naman, tuwan ko. Nakikita ninyo ang laban ni Inday Sara. Hindi ito titigil. Siya ang babaeng Digong na tinatawag namin sa Davao. Ngayon, magkanda-handa na kayo. Yun lang ang naiabiling ko sa inyo. Magkanda-handa na kayo. Yeah. Supa ko po. Kayo, te. Kopya, te. Yeah, tadi ka ba doon? Hello. Hello. Maraming salamat, sir. Ayan o, mga Marino. Mga kasamahan po namin noon dahil pinaglalaban ang war on drugs ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malapit lang ako kayo dito. Nasa lang kayo eh. Nasa Kalaw lang ang mga Marino. Kalaw. Oo, Kalaw lang siya, di ba? Oo. Oo. Lahat ng mga agency. Oo, maayon siya ng
Kasi mga kababayan ko, ito ha, para sa aming mga taga Mindanao, ang laban na ito ay personal ho sa amin. Bukod sa taga Mindanao, ang mga Duterte, itong Marcos admin ay inaapi at ginigipit po tayong mga taga Mindanao. Sana ho maintindihan ho ninyo kung ano ang ipinaglalaban ho natin dito. Kasama po kayo. Isipin nyo po, itong Marcos admin ay hindi po naglaga o naglaan ng pondo para sa mga taga Mindanao. Zero budget po ang mga infrastructure dyan sa Mindanao. Nakaranas ho tayo ng diskriminasyon, mga taga Mindanao. Kaya inahamon po namin kayo mga taga Mindanao, lumabas na ho kayo. Isipin niyo po yung Mindanao Railway. Grabe, zero budget ho yun. First time ho sana magkaroon tayo ng release daan sa Mindanao. Ang nangyayari ho, bumalik na naman yung Imperial Manila. Na lahat po ng pundo ay nandito lang sa Imperial Manila, sa Luzon area lang. Tayo mga taga Mindanao, kinakalimutan na ho tayo. Bakit ho nagkaganon? Kung may galit ka ba nga, ang mga Duterte magalit ka. Pero huwag nyo naman po idamay ang mga ordinaryong Pilipino sa Mindanao na nagtatrabaho lang po ng maayos at umaasa po ng magandang ekonomiya sa lupang pangako. Bakit pati ba mga proyekto ay ginigipit ninyo? Wala bang karapatan ng mga taga Mindanao na magkaroon ng magandang ekonomiya? Wala bang karapatan ng mga taga Mindanao na magkaroon ng mga projects sa gobyernong ito? Pilipino rin ho kami. Ang Mindanao ay sakop ho ng Pilipinas. Maraming mga Muslim, halo-halo, tribo, pero Pilipino ho kami. Nagbabayad rin po kami ng tax sa mga taga Mindanao. Makinig po kayo mga kababayan ko, mga taga Mindanao nandito sa Maynila. Aba ho, lumabas na po kayo. Samahan niyo po kami dito. Sumigaw po tayo sa karapatan natin. Hindi lang po taga Mindanao ang nawalan ho ng proyekto, kundi pati mga taga Visayas. Hindi lang taga Visayas, kundi pati yung North at South Luzon. Bakit nagkaganito? Wala ho silang proyekto para sa bansang Pilipinas. Pero grabe, trillions of trillions ang pondo para sa taong 2025. Lalo na yung mga... Saan po nila gagamitin yung pira na trilyonis na yan? Isipin niyo ho yun? Nagbinta na ho ng ginto, nangungutang pa. Pag sinasabi po natin, pag sinasabi ni Badong, ilan toneladang ginto na ba yung ibininta ni Bangag? 25 tons! Ha? 25 at saka 15, may hinabol 15 tons. 25 plus 15, so 40 tons. Ito magaling po yung mga mga marino. Sir, gaano ba kabigat yung 40 tons, sir? Ilang container van ba yun? Container van lang pag-usapan yan at 40 tons. 40 tons ilan? At daming na kaya yan. 6. Daming ganyan. Okay, mga 6. Sino yan? Oh. Mga 6 po. Mga 6. Number 7 Na, kasi kung ang isang ano, sir, kung senador. number 7, Oh. baka si Kuya Bunggo yan. O si Idol Robin Padilla ho yan. Idol Robin siguro yan. Kasi sir, kung yung isang container van ay sabihin na lang natin mga 5 to 6 tons. Mga ganun, no? Kabigat. So ibig sabihin, yung ginto na hinakot ni Bangag ay mga 6 na container van. Isipin mo yung 6 ng container van, saan nila pinadaan? Saan nila yun ilalagak? At saan nila yun ibibinta? Kung ibininta, nasaan yung pira na pinagbintahan? Yan ang malaking katanungan. Meron ho bang naghahanap doon sa mga ginto? Wala. Bakit ang mga Duterte ngayon, galit na galit sila? Kasi ang alam mo natin, ang galit lamang sa mga Duterte ay mga adik.
mga kriminal at mga dorogista. Wala pa sila. Kailangan araw din kayo mga pangag kayo at mga kawalan. Ngayon, isipin nyo, isang abogada gustong ipakulong nila sa koreksyon. As inunti, hindi kriminal, ipapakulong sa kulungan ng mga kriminal. Sino bang kriminal? Hindi ba o dapat ang ipakulong ay yung kriminal yung nagtatanong? Sino ba ito? Si Franz Castro. Siya yung kriminal. Dapat siya yung makatikim ng koreksyonal. Bakit po si Atty. Lopez o? Yante na yun. Barak! Ikaw naman, Barak. Nawagan ka, tol, sa lahat ng maraming Pilipino, tol. Next na magsalita, magaling na political vlogger mula noon hanggang ngayon. Lapangan po natin si Barak TV! Dito, magandang araw mga kababayan. Nandito na naman kami sa harapan ng Veterans Memorial Hospital. Yung mga nagsasabi sa social media na tara na, eto na kami, kayo na lang ang hinihintay. Alam na alam nyo naman ang problema ng bayan natin. Blood control, PhilHealth, yung pinahahan tayo sa Luzon, ang ayuda doon dinala sa Mindanao. Magkano ang budget natin sa blood control? 500 billion, 1.4 billion araw-araw. Pero ang inuuna nila ay yung 1.25 million ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po makatarungan mga kababayan. Kasi ang dapat nilang inuunang imbestigahan ay itong mga blood control projects na ito. Maraming issue. May issue ng panunukol. May issue ng heavy luggage. May issue tayo ng turi-tunila ng ginto na ibinenta. Yung inuna nila na Maharlika Investment Fund, nasa na? Ang bilis-bilis niyong aprobahan, pero ngayon, kumita na ba yan? Hindi nararamdaman ng mga Pilipino na tumutubo ang pera na yan. Kung nagagamit natin para makapanghikayat tayo ng mga investor mula sa labas ng bansa. Paano tayo makakahikayat? Laganap na naman ang mga pulburon at ang mga kriminal sa lansangan. Usapang kriminal baka mo? O etong si Franz Castro? Isang abogada, magaling na abogada ang gustong ipakulong, di ba? Na gusto dalhin doon sa correctional. Wala naman pong kaso si Atty. Lopez. Kaya po kami nandito. Wala pong kaso mga kababayan. Hindi kriminal, kriminal lang ang dinadala doon sa Women's Correctional. So si Castro ang dapat dalhin doon. Ito dapat, ang dapat kalagkarin ng mga Pilipino papunta doon. Baliktad na ba ang batas ngayon? Isang kriminal na ang magpapakulong sa isang magiling na abogada? Subalit ako'y nagpapasalamat dahil nandyan ang ating Vice President Inday Sara Duterte na sinamahan. Ganito dapat mga kababayan, ganito ang leader. Na kapag yung tao mo, yung kaibigan mo ay nahaharap sa mga ganitong senaryo, dapat sasamahan mo. Ganito dapat ang maging Pangulo ng bansa natin. Hindi yung dumaan lang ang bagyo, hindi alam ang gagawin. Tama ba talaga na hindi marunong magpresidente itong si Bongbong Marcos? At kung tama itong nabalitaan ko, Bongbong Marcos, lalabas ka na naman ang bansa. Magkano na naman ang gagastusin mo dyan? November 26, kung hindi ako nagkakamali, pupunta ka ng UAE. Anong gagawin mo na naman dyan? Makakahikayat ka na kaya ngayon sa mga pagkakataon na ito ng mga investor? O lugi na naman kami sa pamasahe mo at ng team mo papunta dyan? Isip-isip, kapwa ako mga Pilipino. Kung gusto nyo ng pagbabago, abay simulan na natin. Simulan na natin ngayon, huwag nang patagalin.
Araw-araw, ilang biyernes kami. Ulitin ko, sinabi ko na ito kagabi. Ilang biyernes naghihintay kami sa inyo sa EDSA. Hindi kayo dumarating. Ha? Huwag natin iasa sa mga kababayan nating OFW dahil busy sila sa ibang bansa. Subalit, sa kabila ng kanilang pagiging busy, ay nakatutok sa ating mga vloggers. Alam na alam kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa pamamagitan ng pag-share, pagla-like sa social media. Kayo na malapit lang, magbigay kayo ng konting pagkakataon, ng konting panahon para maipakita nyo ang hinanakit nyo. Ha? At ngayon, mamaya makikita natin, meron uling prayer vigil kung lulobin. Marami na namang darating dito. Magsasalita yung mga simpleng mamamayang Pilipino na katulad ko para na sa gano'n ay marinig tayo ng gobyerno. Sawang-sawa na, Mr. President, Mr. Tambaloslos. Sawang-sawa na ang mga mamamayang Pilipino. Lumabang kayo ng parehas. Igalang natin ang batas dahil ako, ang batas, ay naniniwala na pantay-pantay para sa mahirap, para sa mayaman. Uli, hanggang dito na lang muna. Ako po si Parag TV. Marlon Ahito, Mangyan ng Mindoro. Proud to be Mangyan. Proud to be DDS. Mabuhay po tayo lahat. Magandang hapon. Grabe, may karga, paraka. Kargado na ngayon Marami na tayong makasuhan ni Bangag. Bahala na. Sama-sama tayo sa kulungan. Si Badong uunahin. Dong, pakikulong ka ni Bangag. Bibisitahin ka na lang namin, Dong. Unahin mo malalaking channel. Si Bisdak ang unahin. Okay, ayan po si Parag TV. Subscribe niyo po. Sa lahat po ng mga Pilipino, dapat maintindihan niyo po lagi kung ano bang ipinaglalaban namin. At nating kasama ho kayo. Grabe, ang galing mo na daw, Parag. Gumagaling ka na ngayon. Malapit ka na daw ikulong. Di bale, basta kasama ko si Badong. Huwag kayong mag-alala. Bibisitahin namin kayo. Okay mga kababayan ko. Meron na pa akong gustong pag-usapan lang natin. Total, dito naman tayo. Pintuhan lang. Meron kasi silang pinasikat na envelope na issue kay Vice President Inday Sara Duterte. Na nag-hire na naman sila ng picking witness President Inday Sara Duterte. At nabali-mali pa nga ho yung script nila kasi ayon sa picking witness na yon, halatang gawa-gawa lang naman yon, na from February daw, tumanggap daw sila ng sobre hanggang September. Iyon daw ay 9 months. Teka, kung bibilangin mo, yung February to September, hindi po yung 9 months. Tama ba? Niloloko nila ang sambayalang Pilipino. Kahit bilangin nyo po yun, February to September, 9 months ba yun? Ay gagong mga kongresista, mali-mali yung mat ninyo. Chihuahua, bibira ka ba? Babanat ka ba? Gagawa ka lang ng kwentong mali ka pa. February to September, hindi po 9 months yan, kundi 8 months. Ngayon ang sabi, nakatanggap mula February hanggang September, equal to 9 months. Nagpadala na naman sila ng isa pang picking witness para sabihin na totoo yung sinabi ng isa. Anong pangalan niya doon? Gloria Mercado. Yan si Gloria Mercado ho yun. Nagpadala pa ng isa. Ganon pa rin yung sinasabi. Mali na nga yung unang script, minali pa ho yung pangalawang script. Aba! Napisto nga ba to? Napisto! Ang sabi naman sa pangalawang script, February to September nakatanggap ng sobre. 9 months. Ay gago, reconnecting ako ho. Sa akin yan, wala. Sa akin yan, matay. Okay lang yan. Ay, sir. Maraming salamat, sir. Duterte! Sir, salamat. Duterte! Lupa natin, guys. Maraming salamat, sir. Gagi, bakit reconnecting ako? Ikaw
Ikot na, sabotahin na totoo na. Maraming salamat, sir. Duterte! Duterte! Ang daming binigay oh. Sir! Ay, maraming salamat, sir. Oy, sir! Salamat, tol. Salamat. Ayan guys, nagbigay ka na pa. Yate ba, sabotahin na kami dito. Wala na kaming mga signal. Waka ng ina ninyo. Wala na rin. Wala na rin, oh. Kayo, Sir Badong, meron ba? Sayang, Badong. Tuloy mo yan. Tuloy mo. Ikaw pala ako eh. Pito. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang pala walang hanap buhay. Tuloy mo. Waka ng ina ninyo. Yung signal namin dito, tinitipid ninyo. Mamatay na kayo. Palaka. Ito, pagpatuloy natin. Pukinang ina na yung signal na yan ba? Pati ba naman signal, Gorgor na? Kayo na, sa inyo na lahat. Lalo na nga kami sa mainstream media, pati pa naman dito sa... Sipain talaga namin kayo. Sipain kayo namin na sa Kongreso, pati sa Malacanang, lagi sa West Philippines. Okay, tuloy po tayo sa envelope. Nagpadala ng pangalawang witness ang mga buhaya sa Kongreso. Ganun pa rin. Vice President. Binilang. No, pero 8 months lang kasi. Ang February to September. At ang tulo, nahuli pa sa bibig ang buhaya. Ang sabi ng buhaya, di ba ma'am, nakatanggap pa ng sobre. February hanggang September. Di ba ho, 9 months yun? Sabi naman ng witness, opo, 9 months. Pero pagdating ng September, hindi ka na tumanggap. Opo, hindi ako tumanggap. I-animal? Hindi 7 months na lang. Yung 9 months naging 7 months na lang. Ikaw akong gagawa ng script, mga roko-roko. Ngayon, ang pasabog ni Vice President Inday Sara Duterte. Huwag kang pumunta dito, sipahin namin kayo. Okay. Mapogi ka muna. Kagahapon, nakarang araw. Galit na galit si Vice President Inday Sara Duterte. Dapat ito ipatawag ng mga buwaya dyan sa Kongreso dahil isiniwalat ni Vice President Inday Sara Duterte yung tungkol sa sobre o kininam. Ito ang totoo, sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Saan pa galing yung sobre, mga animal kayo? Ipatawag niyo po ang taong ito. Sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte na yung sobre na yan ay galing kay Palaka, ay galing kay Lisa Tanas, at may video po si Inday Sara at sinabi yung may pira para sa DepEd nanggagaling yung milyones na pira kay Palaka. Nakapagtataka, bakit nagkaroon ng pira ang animal na Palaka? Hindi man siya, wala siyang mandato sa gobyerno, wala ho siyang pwesto sa gobyerno. Kaya kayong mga buhaya sa Kongreso, ipatawag niyo po si Lisa Aranita Marcos dahil yung envelope pala ay galing kay Kukak. Nakampi ni sa army yun. Dali. O ano tayo ngayon? Bye. Sinong kurakot? Salang bye. Maliwanag po, lahat ng ginagawa ng mga buhaya sa Kongreso ay gawa-gawa lamang. Kung walang mga political vloggers, kung wala si Badong, hindi yawa. Kung wala si Parak, kung wala si El Tigatelio, kung wala si Pans TV, siyempre sama niyo ako. Kung wala si Bistak, paano po ipalaganap po natin ang totoong kwento sa likod ng kababalaghan ng drama-rama sa Kongreso Shout out sa'yo. ng pamagat ay ang mahiwagang envelope ni Palaka. Nakala ko ang hiwagang kukak eh. Hindi ba dapat siyang ipatawag ngayon sa Kongreso? Chihuahua? Buha ka ng ina nila. Kaya mahalaga rin talaga ang social media guys, malaki rin bagay na meron nagre-rebat. Kasi kung wala, di lahat tayo mga nagiging tanga lahat. At Bye. naniniwala tayo sa mga pautot ng mga buhayang nasa Kongreso na yung sungay ay 10 at yung buntot 11.
Bay, baka gisite Anong na klaseng nila lang yun? baka gisite na tanang helicopter ha. Yawa, may sniper guys. May sniper oh. May helicopter nga oh, naglanding oh. Next na magsasalita si El Bigatelio. Yes! Ini sniper ko nga eh, saglit lang ba? Hoy! Balong, basta na Balong, ikaw naman Balong. Balong, next, ikaw next. Ayan, nakita niyo Ikaw yan. magpasala kay Balong Carapiles. Sa mga gusto pupunta ko dito, nandito po kami sa Veterans Ayun, Tila. Memorial Medical Center, North Avenue, Quezon City. Anong building yan? Madali lang. Iwan ko ng building to. May pangalan yan ako yung kulay pula pero naka-Islamiting hindi mag-iisa eh. Di mabasa. Makita lang ako hindi mabasa. Kanino kaya yung doktor na? Ito, sundalo to eh. Alam niya yan kung anong klaseng kwan yan. Ayan oh! Yan. Nasa tuktok oh! Ha? Tulir. Ako sa kayo lang. Leader ko. Oo. Vice President Inday Sara Duterte. Pero may helicopter. Ay, sige. Bitukin pa lang. Para ano lang. Harapin mo sila. Ikaw naman. Itapik mo yung ano. Itapik mo yung Maharlika Enlistment Camp. Ayan oh. Meron na ata nga sniper dito ah. Iso mo kaya, iso. Ayan nga, nakasum nga yan oh. Minura. Ayan, kung nakita nyo yan, si Bangag ata to ah. Kaya na, bay. Ako na lang. Ayaw nila. Ayaw kalibalog. Ano lang boses. Meron po kasi silang nakita dito helicopter. Baka sini-sniper si Badong dito. Sabik sa ano, sabik sa helicopter ko mga to, mga ngayon lang Oo. nakakita eh. May nakikita ng ano. Helicopter po ito ah. Wala sa bundok to eh. Hi, Pans. Pans, ganap po. Isa lang. I-awards pa, Pans. Halika, Pans. Ito. Magpatawa muna tayo. Bakit na magpatawa kami? Ang sabi ni BBM, magkakaroon daw ng 20 pesos per kilong bigas pag siya po ay nananalo. Grabe! Anong pizza na tol? Anong pizza na? Wala pa 20 pesos per kilong Pit naman ang bigas. prino mo. Okay na. Ang sabi ni Inday Sara, inanong daw ni Inday Sara, yung mga negosyante, Si Robin Padilla nasa loob. sa 20 pesos per kilong bigas na mangyayari pa daw talaga yung 20 pesos per kilong bigas. Hindi! Ang sagot sa kay Vice President Inday Sara ng mga negosyante ay hindi. So anong ibig sabihin nun? Sinungaling! Sinungaling! Budol-budol! Ngayon, mukhang mangyari na nga ho. Kasi meron po siyang sibling na magic. Halika ba? Ang sabi ni Bangag, nakakatanim lang daw niya ay nag-harvest agad sila. Mukhang ito na nga. Ito na nga ho ang sagot. 70 pesos per kilong bukas na pinangako ni BBM. Nakakatanim lang daw niya ng palay. Ay harvest agad. Bugat na. Saan makikita yan? Makikita sa palasyo ni Polvoron ang hindi na yan. Ang tindi! Yer! Saan ba yan? Nang makakumpra, dibinta sa taga Nueva Ecija. Dahil nahihirapan na ho ang mga magsasaka doon. Dahil lahat po ng kanilang puhunan ay 5-6, utang dito, utang doon. Tapos pinapahirapan pa ninyo tuwing mag-aari Super ang Dom, mga so yan magsasaka. thank you. Nako ang mga ugag, nag-import din sila ng bigas. Pinapatay ni Bangag ang mga magsasaka Pilipino. Bakit pa kailangan po ninyong sabayan ng imported rice ang pag-aani ng mga magsasaka? Ano yun?
Darating talaga ang panahon, wala nang magsasaka sa ating bansa. Mahilig kaya, ini-import ang asukal. Animal, ini-import na naman ang isda. Lahat na lang ini-import. Ang lawak ng ating karagatan sa ating bansa. Napalibutan po tayo ng karagatan. Mantakin mo sa panahon ni Mag, ang asin imported. Grabe naman. Grabe naman. Isda imported. Baka sa susunod, ang tubig ay magiging imported na rin. Tol! Ano tol? Ikaw naman, Badong. Ulit naman, Badong. Change card muna, Badong. Ako next sa'yo. Sige na. Pwede naman tayo magpahinga. Hindi, marami panoorin sila to. Ito lang to, parang naglag ka lang to. Yung pindutan na, Dong. Pindot na. Ay, hindi, magbabasa tayo ng mga ano. Dito ka to. Dito ka to. Ayan. Magtanong-tanong po kayo. Hindi, yung tanong na lang kasi hindi natin alam. Magtanong tayo. Takot naman talaga, Romel. Paano hindi matatakot? Eh, ayun, nagpa-interview na siya sa international media. Ayan. Okay, Magtanong ko sa'yo. dagdag ko doon sa mga in-import. Umaangal po ngayon yung mga magsisemento. No? Dahil walang upayang pag-import ng semento. Yan po sa amin sa Norsagaray. Sa katutak po ang paggawaan ng semento dyan. Dapat mag-import lang tayo kung walang-wala ang Pilipinas. No? Pero ngayon, nag-import tayo ng semento. Mura, simento ngayon. Ha? Paano hindi magmumura? Binababahan nila ang semento. Mura. Basta kinakailangan, ha? Alam nyo, naalala ko nung araw. 198 na lang ang simento Yan ngayon. lang po yung mga pangako ng mga politiko. Ipasisimento ko. Lahat ng noon, ganun lang ang pangakuan, ipasisimento. Okay, mga kababayan, nananawagan po kami ng suporta dito po, no? Sa mga Duterte, magpakita po tayo ng ating mga suporta. Suportahan po natin ang pangkikipit na ginagawa sa ating Vice President Sara Duterte. Ayan. Ano bang topic natin? Simento si BBM. Ano yung nakalimutan natin? Ano yung mga topic natin? Samantalahin ang simento si BBM. Mura ngayon ang simento. Oh, ano? 196 na lang. Mag-resign ni BBM. Pasimento na natin yan. Kailangan, ang tanong dito ay karapat-dapat pa ba ang Pangulo? Alam po ninyo, kung sabi nga ni VP Sara, walang kakayahan ang ating Pangulo ngayon na mamuno. Kaya kung ang mga Pilipino lamang ang masusunod para magkaroon pa po ng pag-asa ang Pilipinas, tigilan niya na ang Pangulo. Ha? Ibigay na niya sa karapat-dapat. Ma'am Gracia, Okay. maraming salamat. So ang susunod po magsasalita ay si Bisdak. Ako na naman. Kaya muna pahinga. Grabe ka naman, Badong. Pinasa agad. Ang susunod naman, si Badong uli. Yaward na ba? Ayan guys, maraming salamat. At Ay, sa lahat po ng mga kababayan natin, parang tagay lang ha, pinasa agad. Bista, Ah. hanap ka na ng asawa mo. Araw ka na. Bumalik na lang kaya. ayun, ang tabayan na namin yung pagdating ng iba. Kaya na, hindi ka na nauwi. Ma'am Beverly, thank you so much, ma'am. Ito mga ordinaryong mga Pilipino, nagtipon-tipon patuloy po ngayong, dito sa harapan sa atin. ng Veterans Memorial. Thank you so much. Ma'am Gracia Digal, ayan na. Thank you, ma'am. Sound muna, sound. People will pana. Oh, punta na kayo dito.
sa loob. Pero sa loob mo yung freedom. Okay mga kabistak, pahinga po muna kami. Baka mamaya pag sinatingan ang makasamahan ni Castro, maubusan na po kami ng boses. Mama TC, ayan na. God order na natin yung ingat kayo dyan. Thank you so much. Masakit na nga yung leg ko eh. Kaya nga hindi na ako nagsasalita eh. Parang, ikaw rin parang. Isa na lang muna. Isa na yung naman doon. Huwag mo rin sa mic. Wala muna sa mga May dumating na senador eh. Hello guys, pahinga muna kami. Uubos boses namin guys. May dumating. Robin Padilla ito. Si Robin Padilla, malamang talaga si Robin guys. Kasi number 7 yung plate number, ibig sabihin na senador yun. Pahinga muna kami sa mga At saka pinapapasok man. Nung pagpasok na niya, wala na yung kuan dyan, nakapatong na helicopter. Oh. Parang Ano po, meron man lang mga kilalang personalidad na bumisita ako dito. Kasi tabawin niya nakatulog. Ayun, tabi doon nakatulog. Ay, gising lang. Yung tabawin niya. Paano magpadala pambili ng tubig? PM po sa Bisdak Pilipinas, FPP. Mamaya nakapagkain. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa mga nagsipuntahan din po dito. Hindi kasi po ako pero hindi po ako nagbababa ng videos ko dito sa dati. Danao. Doon na lang po sa ipipitch ko po. Ay, salamat, may hangin. Nakakalong po talaga dahil wala. yeah, thank you. Inaantabayan na natin sila kuya. Sino yung kagabi? Kuya Rani? Kuya Rani? Oh, may nag-picture na. Nasaan ang ating full power ninyo? Ayan, malapit na. Konti na lang. Bisdak Pilipinas po, ipipitch ko guys. Tama, labas na kayo. At sobra na. Kung dating dito guys. Quezon City po. Veteran. Sobra na talaga yan. Sobra na. Medical Center. Hindi po ako nagkakalapag ng gigas kasi maraming trolls po pag litrit. alam na yan si Sa mga gustong magpanika sa akin. Hayaan nyo lang mga trolls ni Tambalos-los, mga para yan. Oo, hayaan lang natin yan, bayan ni Juan. Hindi naman natin yan na sila Juan eh. Hanap buhay nila yan eh. Salamat po sa inyo. Dito sa Pakota. Ang ulit masabog ko ni Sara mga pagpahinga ng boses nyo daw. Ako may mga sugya sila dito. Nagbabantay ng pagtakas ko. Ito po yung mga Watching from over China. Maraming salamat. Sino nakalive mo? Akala ko ba yung cover video? Ayan. Beverly, kami nga nasa Japan. Supporter ka. Kami sa BP. Ingat kayo. Maraming salamat po, Ma'am Beverly. sa loob. Wala na kami doon kasi kanina, pinagawa kami ng permit. Kaya namin, ba't kami lang, kung pala, pati kami pala muna yung media. Kasi yung media. Mga vlogger po, hindi na po kami pinapalabas, pinapasok po. Permit kayo? Wala. Pinapagawa kami, hindi kami lumabas. Kung mamaya, paglabas natin, dapat pagpasok tayo ulit doon, hindi natin Dito sa magpapasok. sa Pakulay. May conference na doon sa Tandaan ang loob. mukha natin. Sa loob. Kaso ang problema, di man tayo nakakapasok doon. Nagbabawal naman kami. May press con? Oo, sa dati. Hanggang saan lang tayo?
Maraming salamat Pinay ko. Dapat talaga hindi tayo lumabas kanina eh. Kain doon. Walang na, bulong na tayo, sasaya tayo O bakit mga mystery media nandun, di ba? Hindi kasi pinapakuha din sila eh. Pinapakuha din sila ng permit eh. Respond naman na. Ha? Respond sa media. Wala naman, hindi naman nila. Ay, sa media lang. Mamalit sa ito. Sino ba nandun? Tingnan ko nga. Nandiyan. Naman. Interview ka rin namin. Daily na lang. Sunod na. Bisita mo yapos. Maraming salamat po. Parang naman yun nila. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta namin dito sa mga mananapin na 32 million. Laro na yun. Dito. Sino kayong nakakuan doon? Kung si Robin yan, nagla-live yan. No, si Robin. Robin Padilla. Big mo, Robin Padilla. Sa Facebook lang yata yung tol. Robin. Para pagkabalit na lang. Ma'am Beverly, thank you ulit ma'am. Maraming salamat Ma'am Beverly. Tingnan ko lang ma'am kung sino yung mga nagpa-press con sa loob. Kasi takot na si Bangag ngayon eh. Salamat, Nay. Paano hindi matakot? Yung isang cellphone ko na serious. Paano hindi matakot si Bangag eh nagpa-kuha na daw sa kuan eh. Nagpa-interview na daw sa international media eh. Si Bangag, Ay, ang resulta, utal-utal. nagre-report daw siya doon na Hindi ang plita, salamat. anong tawag na? Literit daw. Dinidetreat na daw siya ni Bibi. Baliw. Baliw Dilag na gurgur talaga yung signal bay. Paano hindi matatakot ka camping? Sabi niya, dinitreat daw siya ni BP. Tanga talagang Bangag na yan. Lagi, Ma'am Di Matalaro. Overtime daw sila sa pagpabagsak ng mga Duterte. Kasi takot masapawan. Hindi nila kayang pabagsakin. Mga Duterte. Nasa loob din. Ha? Nandun din? Yung ginawa niya dito. Ah, siya. Siya pala yun. Basta siya yung kaya may helicopter. Oo. Di ba kayong kalilipad lang kanina? Yan yun. Kalilipad kanina dito. Wala, mag-press-con daw. Ito next one? Ay, yung kalilipad ng helicopter kanina. Bakit siya magpapress ko na nang kinalaman niya rito? Mo pa lang. Parang inamin na talaga niya eh. Kaya nagsara sila. Ang sarap.
Gatag mo, paggatag mo. Salamat kayo ba? May kasunod-sunod, di ba? May sulod. Naka-charge po ka rito? Nag-charge ka rito? Alay, salam. Charge? Naka-charge, no? Nandyan daw si Kwan? Ito na si Jaime. Ang papan lang mga gagamit. Wala siyang live eh. Kaya Jaime. Wala nga oh. Maghihintay po kami kung sino yung pupunta. Kaya marami ho. Bakit takot na takot sila? Pati si Amy pumupunta na dyan. Takot. Si Sinday Sara. Galit na galit na. Puro kasi katarantaduhan yung ginagawa nila eh. Mismo. Spy daw si Ivy. Spy talaga yan. Paano hindi magiging spy yan? Eh, kung nandyan talaga, spy talaga yan. Spy yan, spy. Hinayang nila yung hinayang yung tiwala. Bumang sila. Bumangit ko. At mukha dito pa rin kami sa labas. Waiting ho kami. Mga ang kakapal na mukha ng mga Marcos talaga. Pinakamakapal na mukha na politician ay ang pamilya Marcos. Patol? Ano na mga kapal isdak na sa niluwal ng Philippines. Wow, ang matisa. Sa News Watch, siya pala yung dumaan dito. Numero 7. Siya pala yun? Siya pala yun. Ang ginawa niya. Sa pagpapain siya. Pabansang manggagamit. Buang talaga yan oh. Hindi kami pinapapasok siya dito. Ora dito nga, dito. Ha? Ginagawa niya doon. Dito nga, dito. Pero kami may nagagawin makapasok. Sino nagsabi? Kamo. Ako yung pagkita ko. Ako yung mga meeting. Nandito si Pambansang Mangga guys. Pambansang magkagamit ng dito. Nandito si Pambansang Mangga, nagpa-preston. Mismong dito pa sa hospital ang bitir. Nawala na naman yung signal oh. Yaran po sa ito. Live channel. Sara. Nandito si Mangga daw guys. Si Mangga. Ay nandyan ma. Sa anong channel yan? Wala rin naman yung pumasok kanina. Wala akong interest din ng gago na yun. Si Mangga, nang gamit na naman. Si Mangga. Ah, si Orokan. Asa ini? Ini pala yung Yung kanina dumaan dyan. Oh, kanina tumaas si Robin, di pala si Robin. Ang daming trolls pa rin, nandito pa rin yung trolls na walang live yata. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago tayong announcer ah. Sa ating mga kababayan. Pakita po tayo.
Tayo po. Protektahan ko natin. Si Bibi Sara Duterte. Duterte. Tayo ang pakita. Umakyat? Pakita. Ano yun? Gagamitin niya sa Senador Bato para makakuan. Ako niyan, hindi ko papasukin yan. Nagalayan pa natin ang Ako po'y nananawagan sa ating mga kababayan dyan. Bago ng ating bansa. Animal na mangga yan. Natin ang ating nakakal. Ang pilit pinakakakan ng mga politikong abusado sa pamahalaan. Anong news yun? Hindi ko makita. News what? Yan o. Duterte! Duterte! News what? Kailan? Ha? Duterte! Ayan, pinagbabawalan nilang ilalive. Duterte! Pinagbabawalan nila i-live yan. Duterte! Bawal ka yan. Duterte! Si Mangga oh. Ganun ba yan o? Sexy lang, 13. High level, ano? Duterte! 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 Tayo mo'y makita! Mga Pilipino! Ito talagang mga... Kita kayo, Tingnan mo nga yung mga caption ng mga discounter oh. Ha? Kinakatnap nila. Mga taga Manila, mga adik na yata. Galit. Mga adik na talaga ang mga taga Mga Pilipino, NCR. bulag na ba kayo? Mga bulag ba kayo? Wala kayong nakikita? Nangyayari sa bansa natin? Ilang bagyo pa lang ang nagdaan sa Pilipinas. Wala lang po. Grabe si Mangga oh. Bagyong bagyo pa lang ang dumaan sa Pilipinas. Wala nang pundo. Kapal ng mukha ni Mangga oh. Dahil nagpupiyas. Gusto nyo manibalan ganitong sistema ng bansa natin? Hanggang ngayon manggagamit ka pa rin. Turuan po tayo ng mga magnanakaw. Pinamumunuan tayo ng adiktos, dinidiktos. Bay, nahapunan man. Napagani dribalon o panahurot oh. Burong man yan eh. Patuloy pa rin ba tayo? Suman? Suman ba ito? Burun? Ang ganda ko ka man ang burun. Uy, Murag tuwan. Dapat na tayo makialam, makita. kining burun karon. Gusto natin may pagpapalagay.